po sa inyong lahat. Papunta po tayo ngayon sa ating kumare na si Joseph. Kailangan nating makasalamuhang muli ang ating mga kaibigan para meron na naman tayong karatrata ng katsikahan at mga bagong balita. Ayun. At para sumaya-saya tayo. Kasi syempre iba yung saya at iba yung halakhakan kapag mga kaibigan ang kasama. Syempre, saan man kami makarating ni Maring Joseph ngayon at saan man makaabot ang usapan, dapat kasama kayo. Yun. Kasama na po natin ating beauty queen na kumare. Ayan po, yan public servant, mga kaibigan. O ganyan-ganyan. Kahit sexy ang outfit niyan, siya po ay ginagalang na konsihal ng kanilang barangay. At marami po siya mga kwento dahil nagpunta na siya sa gusto natin puntahan, ang Boracay. Nauna pa siya. So huwag po kayo magkakakalas at pagkikantuhan namin yan maya-maya. Okay. Wala ka bang pantingin na sugar? Meron. Aray, natatakot ko, binibigla. At saka tinanong ko baga sa merkado, hindi mabenta. Ang aling ka? Yung sugar ko. Ito may sakit na. May tabak. Ay, Seryoso pa naman ako. Makakako din ako yung maman. Ay, hindi. Visit ka. Hindi mabenta. Okay, tara, so harap kami ng place na kung saan pwede tayo magkakwentuhan ng bonggang-bongga. Ayan po si Joseph, mga kaibigan, ay maglilibre po ng mami. Oh, yummy! Yummy! Thank you kasi hala. At ako excited na sa mga ikikwento mo. At mamaya naman doon tayo sa tusok-tusok, yung mga fishball. Hindi mo naman ang bahala doon. Ayan na! Tinapay ang darling. Monay. Kung ang monay po noon ay gayang kalaki, na halaga pong 5 piso, ay ngayon po ito na yun naman, diba? Ang lahat po talaga ito mataas ang presyo. Kasi yung ginagawa ng mga kabataan, ilalagyan ng hot sauce. Kaya nga, gagawin ko nga pala yun. Pagkatapos ang higupin ang yes. May nakita kasi ako kumain ito, katabi namin, kasabay namin kumain, ay nilagyan niya ng ketchup, yung noodles. Kaya tetestingin natin ngayon kung gaano kasarap yan. Kasama natin si Mari, sponsor natin. Ayan, si Mrs. Chua. At meron pang Monay. Ayan siya. Mrs. Brocal. Ayan na. Ay.
Sisig. pag ito'y na-addict man ng kapatid ko, kahit malayo pupuntahan yun. Paminta. Nasi. Charam. Mansi. Okay, tapos ito, tatanggalin daw muna natin ang sabaw. Tapos saka natin lalagyan ng ketchup. Try natin ha. Hot sauce. Ha? Hot sauce ba ka? Okay. Tapos ngayon, ubos na ang sabaw. Lalagyan na natin yun ng hot sauce. Ito. Yaha. Kaya Ha? parating. Kaya. Oh, meron ako sa mangang eh. Ayan. So kailangan daw yan. Ayan. Baka di na makain. Kaya natin ito. Take your time dito, Robert, at ako'y mag-yoyosi. Okay. So, yosi ka lang muna. Ikaw dito mag-yoyosi ka? Ano saan? May kulay pula talaga. Ba't ito hindi kulay pula pa? Kulang pa rin ano? Kulang pa! Ang dami naman nun. Sabi mo, mahilig ka sa... More power to you! Ayan. So ayan, testingin natin. Kunti pa siguro. Carry nyo pa yun eh. Ito na! Kaya natin. Hot sauce. Sipon tayo, sipon. Hindi rin makasipon eh. Carry ko. Kaya ko. Kasi sanay ako nito eh. Mula Thailand hanggang sa Japan. Carry, konti pa. Ay, pulang-pula na eh. Sarap! Charang! Siyempre, pag napunta tayo dito, asikaso lagi tayo. Talagang pinapaasikaso tayo ng kaibigan natin si Lilian. Thank you very much, Lilian, for the coffee. Eksakto. At coffee nasa isip ni Comadre. Thank you po sa kape, tita. Thank you po. Nandito po ulit kami. Okay, go. Charang. Okay, so yan, nandito na tayo. Napa-coffee na rin tayo kasi ito pala ay coffee lover. Nakakaapat na ako, ha? Oo nga, masarap ang kape para medyo... Sarap. Barako. Masarap. Wala akong alam sa kape. Pero ano siya, parang nag-aasim-asim or something, ano. Magandang klase siguro yan. Okay, Diyos ko, na-miss po natin si Josefa, si Joseph, na mas kilala po sa mga kabaklaan bilang Maria Elizabeth Fatima Elizabeth Luntok Cruz. May Cruz pa yun. Ngayon ay makikipagtsikan tayo sa kanya, makikipagkintuhan tayo sa kanya tungkol sa kanya mga kembot sa isang lugar na gustong natin puntahan. Naunahan pa tayo eh. Sa ano po, Baruyan. Letter B. Sa Boracay. At sa Palawan. Siyempre, unahin muna natin ang Palawan muna tayo para highlight natin ang Boracay. Kumusta ang Palawan? El Nido ba? Yun ang kilala eh. Hindi. Puerto Princesa kami sa Palawan. Oo. Ito po talaga ang first time ko sa pagsakay sa airplane. Oo nga pala. Congratulations! Naglakas loob kasi ako. Siyempre, yung gathering ng aking family at saka yung mga friend ko, ako na-invite din ni Tetet Bautista noon na pumunta ng Palawan. Free! Nagsakit-sakitan ako. Hindi ko lang masabi, talagang takot ako sa airplane. First time ko sa airplane, takot-takot din ako, pero mas pinili ko yung window.
Walang tao, so lumipat Ako talaga. din. Ikaw? Ako din. Mas nag-focus ako doon sa window. Nakipag-agawan ako sa mga kasama ko. Na syempre may konting takot. Wala ka talaga. Wala. Ako parang less din sa ini-expect ko nun talagang takot ako kasi takot ako sa heights pero hindi talaga masyado. Nagkataon pa noon ay masamang ating panahon. So nag-travel kami ng mga umaga, pagdating namin doon maganda, yung pababa na kami medyo nagagayaan na yung kasi maraming Tapos pagkapasok namin ng airport ng Palawan, biglang umihip ang malakas na hangin at may kasabay na ulan. So ito na yung bagyo. Parang weathercaster. Ako ang nagdala ng bagyo sa Palawan. Pumunta ka ron dahil kasama ka ng Sangguniang Barangay. Oo, LGU po yun. Meron Meron kaming lakbay aral. natutunan ka naman sa aral? Oo naman. Hello. Magandang experience namin doon. Lahat ng mga tourist spot nila ay hindi namin napuntahan. Dahil sasama nga po ng panahon. So, nag-ikot-ikot lang kami ng konti. Nag-enjoy din naman dahil kaya nga nasabi ko doon sa aking kapitan, hello, Kapitan Pipito Villanueva, na nag-enjoy ako kasi first time ko at nagkataon din naman na first time din ng aking kapitan. Okay, salitang politika, ganyan po talaga, matagal na ito sa serbisyo publiko, may 12 years siguro. So, punta na tayo dito sa Boracay. Kumusta ang unang karanasan sa Boracay, ang unang araw? So first time ko mag-travel talaga sa lawak ng karagatan ng from Rojas to Katiklan. So 4 hours po yun. Hindi katulad natin Batangas to Calapan, 2 hours lang. At napakalawak, ang layo sa mga island, kung sakasakali magkameron ng trouble, ay ang hirap. Oo. Tapos natrapaho kami sa pier ng dahil floating po kami ng 2 hours. Kasi po, wala pong mapondohan. Ang tawag doon, mapondohan yung barko. So, first time ko po sa Boracay. So, doon ko po kami sa Station 2. Pagkababa namin, syempre, gutom kami. So, ang nakita agad namin din ay Jollibee. After ng Jollibee, natuto po ako manigarilyo. Naganap po ako ng masisigarilyohan. Butit napakabait po ng officer. Ang sabi sa akin ng pulis po ay, sir, hindi po dyan ang sigarilyuhan. May so tama po tayo. May smoking area. So, napakabait po. So sa mga hindi nakakaalam, ang Mindoro po, ang Calapan Port ay daanan papunta sa Katiklan na papunta sa Boracay. Kasi meron pong lusot po ang bus, pwedeng Nautical Highway. Nautical Highway. And then punta ng Rojas or Bulalakaw, umaalon sa dalawa para sumakay ng barko, papuntang Katiklan. And then Katiklan to boat pa rin? Boat pa rin. Boat pa rin. Alright. Huwag na tayong ano-ano pa. Sinasabi kasi na talaga mas maganda raw yan. Sa aming pinagmamalaki na Puerto Galera, gano'n katotoo to? Ang nightlife, halos pareho na rin kasi nga magmula nang dumating sa atin ang pandemic, niles kasi yung mga nightlife dyan sa mga parting ng Boracay at saka Puerto Galera. Pero ang nakaka-amaze doon kasi doon sa pinakang national road nila, makikita natin island lang sila, kaya lang ang tataas ng mga buildings. Ang gaganda ng mga hotel. Tapos lalo na pagpasok mo sa mga maliliit na eskinita, naandun na yung mga beach nila. At mas talaga, mas pulido, mas magagandang mas yari. Mas pulido, oo. Punta tayo sa beach, sa tubig. Comparatively speaking, talagang talaga ibang klase raw talaga kumpara sa lahat na yata ng beach. Sa buong Pilipinas talaga daw primera klase? Ibang klase? So na-experience ko kasi, hindi ako masyado nagbababad sa beach kasi hindi ko alam kung bakit madali ako magkameron ng skin disease pagdating sa beach. Hindi ko alam kung hindi man mayamanin, gayang-gayaan. Kaya lang nagbabad lang ako, wala pang 5 minutes. Meron pa nga akong pinakamahal kong tita, ang siya nagbibideo sa akin, nagpipicture. Nag-focus sa mga sa mga swimming pool kasi ang gaganda ng pool doon, lalo na yung pinag-stay namin ng mamahaling hotel, na doon ang magagandang pool. Pero from afar, kita mo yung beach, maganda talaga. White din, white sand kagaya. Ay, sobra. White sand. Sobrang white sand, oo. At saka ang gaganda ng mga place nila doon. Tapos lalo yung mga restaurant nila, ang gaganda. Okay, so tatlo daw yan, tatlong station. Sa station 2 kayo? Sa station 2, kasi po sa station 2, naandun na po lahat. Andun yata yung Yayamanin area? Sa station 2, pero mas pinupuntahan yata nila yung station 3. Station 2 yung parang, yun nga sa atin din, particular na nandun yung mga tao. Ganyan, pero lahat, kung talagang matakaw ka sa mga kain-kain,
Madami dong pag-iikutan. Okay, I'm planning to go there. At talagang gusto kong matupad. Ang Baguio natupad na natin last year. So bala ko Boracay naman. Siyempre, bukod yung sa Japan. May mga idea ka sa mga presyohan? Mahalan talaga lahat. O meron ka rin nakikita parang... Kasi ganito po yon. Yung kinakaingan namin kasi free yung kinakaingan namin. At syempre, kasama ko ng sponsor namin na mismo doon kami sa mamahaling chinek-inin. Tapos meron kaming mga kasama, parang dorm lang ang kinuha namin doon. Syempre, minsan nagkikisama po ako doon sa yung mga pagkain, very expensive. No? Mamahal pa rin. Mahal pa rin. Sa pangkalahatan, mas mahal pa rin. Pinakamura, nasa 100 plus. Yung hotel nyo, pang yayamanin po mga kasama niya. Yung hotel po ay very expensive talaga. May solo kang room or what? May kasama po akong sponsor. Para may kakwentuhan. Siya mismong kasama ko. Nag-enjoy naman ako. 2 nights kami doon. Okay. So punta tayo sa length. Kasi meron mga mahihina sa biyahe. From Rojas kayo o from Bulalakaw? From Rojas, Gaano kalayo? going Boracay. So nag-start kami dito ng Calapan to Rojas. Tapos Rojas to Katiklan 4 hours. Tapos sa trap nga kami ng dalawa, nag-floating kami doon 2 oras. Tapos yung pabalik na po kami ng Mindoro, wala po kaming masakyan na papuntang Rojas kasi nag-advance booking kami, nagkataon naman na hindi na naintindi. Butit nakasakay pa kami. Kaya lang, yung van na naghihintay namin sa Rojas ay pumunta pa po ng Bulalakaw dahil dun po ang papuntang ng barko na sakyan namin, papuntang Bulalakaw. Yung uuwi na po kami. So yung doon na tayo sa... Nasa Katiklan na, from Katiklan. So kung saan man ang galing, Batangas, Calapan, whatever. Kung from Katiklan, gaano katagal ang biyahe sa boat papuntang Boracay mismo? Galing kaming Katiklan, tapos pagpunta kami Boracay, 15 minutes po, 500 po yun. 500 pesos? 500 pesos, 15 minutes. So anong kasama sa 500 pesos? Yun lang yung kasama ng may tricycle po yun, dadalhin kayo kung saan kayo naka-check-in. So, sasakay ka na lang, wala ka nang babayaran sa tricycle? Wala kasama na, ngayon, kasama na yun. So, anong masasabi mo sa gustong pumunta ng Boracay? So, sa naghahangad, syempre, gusto din natin marating yung mga magagandang place sa ang ating Pilipinas. So, isa sa mga tourist destination ang Boracay, syempre. So, first time ko rin doon. Masaya, masasarap ang mga food, syempre, expensive. Lagi naman na doon tayo. Pag napumunta tayo sa isang place, kailangan, at kailangan din meron kang extra money. Kasi po, ang pagsakay po sa barko ay hindi man talaga regular ang pag-alis nila. May mga araw. Kasi kung kakaunti lang ang pera ninyo, matatrap kayo ng ilang araw dahil wala ng barko, baka hindi kayanan ng inyong bulsa. So, kailangan lagi kayo may extra money. Alright, maraming salamat, Maricoy, sa pagbibigay sa akin ng ano ang tawag sa ganun? Ng idea at mga tips kung paano makarating dyan sa yung Boracay. Yung binayaran ng mga kasama naming parang dorm, meron po sila doong 4 na malalaking bed. Yung po ay 2 nights and 3 days, nasa 17,000. Pero siguro may mga... Ilan kayo lahat sa 17,000 na yun? Yun sila. Meron po silang 8 sila. Kasi naiba kami eh. So bukod pa yung sa 17,000, bukod pa yung gastos sa iba? Bukod pa. Malaking gastos. Yung isa 17, yung isa 15, ganyan. Okay, so thank you very much, darling. Okay, come here. Nandito po tayo ngayon sa Marin Joseph Parini. Nandito po tayo ngayon sa simpleng-simple, pero napaka-presko, napakaganda, hindi kamahalan na resort. Ito po ang Villa Agida. So, ayan. Agida. Sa isang araw, siring kami, di ba, Doña Agida? So, maraming salamat, Lilian, at lagi na lamang akong paspasa na, Lilian, papunta na kami dyan. Wala laging problema. Thank you very much, Lilian. Thank you, tita. Thank you, tita. At nagustuhan niya ang coffee. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa ating bawat kembot. Teacher Friend Dubato, say good to mas. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Dupatology pa more and more and more. Thank you. Last